Ang tunay na mananampalataya na tumanggap sa mabuting balita, magbubunga. May bunga ng tunay na pananampalataya, tunay na pagmamahal, at tunay na pag-asa. Kaya kung nais po natin na maging mabunga nga po ang ating buhay, tunay nga po, tayo po yung umasa sa ating Panginoon. No wonder, inattribute ni Paul yung pasasalamat hindi sa pastor. Hindi niya sinabing, Pastor Epaphras, thank you for the faith of the Christian in Colossians. Hindi niya attribute sa pastor, sa elders o sino man. Inattribute niya kanino? Sa ating Diyos. Kaya kung gusto po natin maging evident yung ating faith, yung ating love, yung ating hope, yan po iasa natin sa Panginoon. Tayo po ay humiling ng pagpapala sa ating Panginoon. Yan po ay nagmumula sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung tunay po natin pinanaligan ang mabuting balita, tiyak magiging evident yung faith, yung love at hope sa ating mga buhay. Ang tunay na may pananampalataya ay may pagmamahal sa kanyang kapwa. Sa kanyang kapwa kapatid. Kaya hindi po ako magtataka, tayo po habang tayo po'y lumalago sa ating pananampalataya, lalo po tayong magmamahal sa bawat isa. Lalo po tayong magmamalasakit. Kaya nga po yung walang malasakit sa bawat isa sa atin, yung walang malasakit sa iyo, sa akin, sa church, para sa ating Panginoon, abay kaduda-duda po ang ganyang pananampalataya. At ang pananampalatayang nakatuon sa ating Panginoong Hesus, magtutulak sa atin para magmahal para sa iba. Ayun palang susi doon. Yung pananampalatayang totoo at buhay, magbubunga yan ng pagmamahal para sa iba. No wonder kaya nating magmalasakit. No? Kaya nating magmalasakit. Bakit? Kasi totoo yung pananampalataya natin. At kaya nating magmahal kahit tayo nasasaktan. Bakit? Meron tayong pag-asang inaasahan sa ating Panginoon.